Ika-12 ng Agosto sa Berlin, isang mapayapang araw ng tag-init. Ang mga turista sa Brandenburg Gate. Hindi malilimutang mga larawan kasama ang mga sundalong Sobyet. Ilang hakbang ang layo. Ang borderline ng sektor ay kinokontrol. Ang Berlin ay hinati ngunit hindi pa pinaghiwalay. Kasabay nito, si Erich Honecker, ang East German Central Committee Secretary, ay patungo si Albrecht, ang pinuno ng West German Socialist Party. Nag-issue ang pinuno ng huling utos para sa isang nangungunang lihim na operasyon. Walang sino man ang maaaring maghinala na ang madilim na ulap ay magtatapos sa walang ulap na araw na pahinga. Handa na ang mga border guard ng East Germany. Ngunit nang hindi alam kung ano ang mangyayari. Mga eksena sa gabi sa Berlin. Malakas na gabi ng tag-init, mapanlinlang na katahimikan ngunit bigla itong natapos. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagmarcha ng palabas ang mga pangkat ng border guard. Ang kanilang utos ay isara ang bawat daanan sa West Berlin. Umagang-umaga, hindi ko makakalimutan, bandang 7:00 ng umaga, nagpapatugtog ang radyo ng isang magandang kanta at pagkatapos ay inanunsyo nila, ang West Berlin ay nabakuran. Ang mga puwersang militar ay saan man, sa Brandenburg Gate, saan man. Nagsimula akong umiyak at maiisip ko lang ang katotohanang ang aking mga magulang ay hindi kailanman tatawid sa hangganan. Am 13. August, da schossen wir die Grenze und keiner hat's gewusst. Man glaubte es gar nicht, dass es möglich wäre. Walang makapaniwala na ang isang lungsod ay maaaring nahahati. Pagkatapos ay dumating ang malaking rolyo ng barbed wire at naharap namin ang katotohanan, ang mga bagay ay inaasahan. Ang Iron Curtain ay pinalawak sa buong lungsod, mga lansangan, mga parisukat at mga kanal ng mga border guard. Sa pamamagitan nito ay pinaghiwalay nila ang mga pamilya at kaibigan ng tuluyan at namuhay sa iba't ibang direksyon. Daan-daang mga tao ang nagtangkang tumakas sa huling sandali mula sa East Germany hanggang sa kalayaan sa kabilang panig. Tumawid ang iyong buong pamilya sa barbed wire. Oo, sa kabila ng mga barbed wire. Napakaganyak na gawain. Iniwan namin ang lahat doon. Wala kaming anuman maliban sa mga damit na nasa likod. Bernauer Road, bandang tanghali. Isang border guard ang nagpasya. Napakabigla kong nagpasya. Aalis ako sa bansa. Hindi ko nais na manatili pa. Ang larawang ito ay naging isang simbolo. Ang pagtalon ay parang panaginip. Hindi ko naalala. Nagsimula na akong tumakbo. Tumalon ako at sa susunod na sandali ay nasa sasakyan na ako. Napakabilis nitong nagpunta. Tumagal ito ng 3 hanggang 4 segundo. Kung naalala ko lang pabalik ang mga larawan ng mga lola na tumetalon palabas ng ikatlong palapag dahil nais nilang malaya. Ito ang mga kakilakilabot na larawan. Napakasakit na alalahanin sila. Sa isang panig ang walang magawa na galit ng mga sibilyan, sa kabilang panig, magkahalong damdamin. Es war allerdings auch ein gewisses Gefühl der Erleichterung, dass jetzt klarere Fronten geschaffen sind.
Sa isang tiyak na paraan, nasiyahan din ang mga tao sapagkat malinaw ang sitwasyon. Ang kawalan ng katiyakan ay hindi na napapanatili. Dumudugo ito hanggang sa mamatay. Kung gaano karaming mga doktor ang tumakas, kung gaano karaming mga mahahalagang propesyonal ang nawawala sa ilang mga bahagi. Talagang nagkaroon ito ng negatibong epekto sa buhay na iniwan ng mga taong ito, tumakas sila sa kanluran. Ngayong tag-init, ang mga bilang sa mga kampo ng mga refugee ay tumaas ng malaki. Ito ay seryosong pag-agos ng dugo para sa pamahalaang sosyalista ng Aleman. Humingi sila ng tulong sa malaking kapatid. Sinenyasan ni Albrecht kay Khrushchev na kumilos. Ginawa niya ito sa isang pagpupulong sa Vienna. Nais niyang ilagay sa ilalim ng presyon si Kennedy at pinindot para sa kontrol sa Berlin sa kabuuan. Si Kennedy ay tumayo ng walang pagkompromiso para sa kalayaan ng West Berlin. Pagkatapos ay pinaramdam niya kay Khrushchev na ang kanyang lakas ay natapos sa hangganan. Dito sumang-ayon ang parehong partido. Lahat ay maaaring gawin sa kanilang teritoryo kung anuman ang gusto nila. Ang kabilang panig ay hindi dapat mamagitan. Ito ang palatandaan. May magaganap sa Berlin. Para sa isang tagamasid sa labas sa harap na lungsod ng Cold War, lahat ng bagay ay negosyo tulad ng dati. Libo-libong mga Berliner ang nagbago sa pagitan ng East and West Berlin. Habang ang mga eksperto ni Albrecht ay naghahanda ng paghahati, ang pinuno ng partido ay gampanan ang hindi alam at inosente noong Hunyo 61. Walang sino man ang nagbabalak na magtayo ng pader. Isang kasinungalingan tulad ng naging 2 buwan na ang lumipas. Pinutol ng pader ang daanan ng lungsod sa dalawa. Madalas na pinaghiwalay ng halimaw ang mga bahay. Das Gefühl war zunächst mal ein Gefühl ohnmächtiger Wut. Sa una ay wala kaming magawa na galit. Wala kaming magawa. Pagkatapos ay laking gulat namin na ang 3 kapangyarihan ay walang ginagawa. Kahit na nagpapadala ng mga gwardya upang ipakita sa amin na hindi kami naiwan mag-isa. Sie sind nicht allein. Ang alkalde ng Berlin na si Willy Brandt ay naramdaman na siya ay ipinagkanulo. Ang mga taga-kanluran ng tagapagtanggol ay pinapanood ang konstruksyon ng pasibo. Panghuli, ang karatulang nagbukas. Ang pangalawang pangulo ng Estados Unidos na si Johnson ay bumisita sa Berlin. Walang pigil na pagdiriwang. Ang bayani ng tulay ng hangin ay popular pa rin. Iniutos ni Clay na ang isang dibisyon ng hukbo mula sa West Germany ay dapat ilipat sa Berlin. Ang paglipat sa pamamagitan ng Foreign Zone ay pinahintulutan ng mga Sobyet. Nangangahulugan ito, ang kalayaan ng West Berlin ay banta ng pagtatayo ng pader. Ang pagpapakita ng mga kapangyarihan ay halos humantong sa isang giyera. Itinanggi ng East Berlin ang pagpasok ng delegato ng hepe ng Amerika at bilang pananakot ay nagmarcha ang mga tangke ng Amerika. Ngunit tinupad nila ang mga patakaran. Nagmarcha lamang sila sa hangganan, hindi sa karagdagang. Not further. Das war nun mal auch im Interesse des Westens. Ito rin ay para sa interes ng kanluranin na huwag nang gawing mas malala pa ang sitwasyon sa ganoong pasabog na kapaligiran. Sa pamamagitan nito ang paghihiwalay ay naka-embed sa konkreto. Der psychologische Einbruch
kam, als Peter Fechter starb. Dumating ang psikolohikal na pagkamatay ni Peter Fechter. Nais niyang umakyat sa pader ngunit siya ay binaril at nahulog pabalik sa silangang bahagi. Namatay siya roon. Sumigaw siya ng 50 minuto. Schreiend. Dumating ang psikolohikal na pagkamatay ni Peter Fechter. Nais niyang umakyat sa pader ngunit siya ay binaril at nahulog pabalik sa silangang bahagi. Namatay siya roon. Sumigaw siya ng 50 minuto.